Platform business model mga kanegosyo. Kahit hardware, nagpo-focus in one. Focus lang sa pintura. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Eto mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na malamang, isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Platform business model mga kanegosyo ang hardware, na kung saan babagsakan muna ni supplier yung may-ari ng hardware at babayaran ng may-ari ng hardware within 3 to 4 months. Magagamit niya pa yung pera within 3 months. Pwede niyang gamitin pambayad ng empleyado niya, pambayad ng renta, mabilis na transaction ng pagkita ng pera. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines. After ko graduate ng college, nag-work din ako as a sales. Ilang taon din ako nag-work as a sales. Nagbo-boarding house ako malapit sa school ko nung college mga kanegosyo. Taga Cavite kasi ako. At nung graduate ako, hindi na ako umalis ng boarding house ko, ng pinagre-rentahan kong boarding house. Kasi sobrang accessible sa lahat ng biyahe. Malapit ako sa MRT, malapit ako sa LRT, north to south, east to west. Sobrang dali ng biyahe, andun lahat ng sakayan. Hindi mahirap. Kaya nung nag-work ako, hindi na rin ako umalis ng pinagbo-boarding house ko. Ito hindi masama yung pagtatrabaho mga kanegosyo. Hindi yung tulad ng sinasabi nila na porket nagtatrabaho, marangal po yan at nagbibigay ng pagkain sa pamilya po natin yung pagtatrabaho. Ako kasi gusto ko talagang pasukin yung mundo ng pagninegosyo. At nag-resign ako as a sales. Tinayo ko yung sari-sari store ko malapit sa boarding house ko lang din. Nagkataon may umalis na yung dating nagninegosyo doon. Kumbaga opportunity, ginrab ko na at nag-resign ako ng work ko. Bakit sari-sari store? Sobrang dali kasi buksan ng sari-sari store mga kanegosyo. Hindi rin ako marunong magluto. At ang nasa isip ko lang noon, gusto ko matuto sa pagninegosyo. Ayun lang yung purpose ko, hindi yumaman, hindi maging. Gusto ko munang maranasan yung pagkalugi. So, tinayo ko yung sari-sari store ko at nagkataon, pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. At ang community yung pinaglilingkuran ko is college student ng TIP din. Sa aming 6 na sari-sari store mga kanegosyo, laging mas mahal yung benta ko. Kasi pare-pareho lang naman produkto ng sari-sari store. Laging mahal ako ng 5 piso, mahal ako ng 2, mahal ako ng piso, dun sa ibang competitor ko. Pero kaibigan ko rin yung mga may-ari nung sari-sari store na yun. Pero malupit yung serbisyo ko. Kaya kahit mahal ako magbenta, sa akin pa rin sila bumibili. Ang nangyari kasi sa sari-sari store ko, naging tambayan siya ng mga college student. At ang hindi ko alam sa sari-sari store that time, walang focus in one. Hindi siya may scale up sa level 2 business model, hindi siya ma-apply ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing, habang buhay kang reseller mga kanegosyo. At ang may-ari ng hardware na to mga kanegosyo, nakapokus lang siya sa pintura lang binibenta niya, at naka-postpaid pa siya. Ibig sabihin, babagsakan muna siya ng supplier, halimbawa, ni Boysen yung pintura, at babayaran ng may-ari ng hardware within 3 to 4 months. Panalo dito sa cash flow yung may-ari ng hardware.
At nakapokus lang siya. Pintura lang mga kanegosyo. Kahit hardware, nagpo-focus siya. Iba't ibang pintura nga lang, pero focus pa rin yun. Parang pandesal lang yan na may flavor ng ubi, may flavor ng ube, may cheese flavor. Pero focus pa rin sa pandesal. Sila naman, focus lang sa pintura. Kaya mas kumikita pa yan kaysa sa maraming tinda mga kanegosyo. Tapos naka postpaid pa. Kaya panalo talaga dito yung may-ari ng hardware. Kaya kung magsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo, pintura. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.